ibahagi ngayon sa inyo na ang lingkod ng Diyos na ito talaga ay lagi po siyang excitement, lagi po ang excitement niya sa presensya ng Diyos. Lagi po siyang uhaw, lagi po siyang sabik na maranasan ang presensya ng Diyos. Kaya po, itong lingkod ng Diyos na ito ay talagang sobrating talagang sinamahan, pinagpala, iningatan, pinagtagumpay ng ating Panginoon Diyos. Walang iba po yan kundi si David. Pag binasa niyo po ang history ng buhay ni David, isa lang po yung hamak na pastol ng mga tupa. Pero sa pagpapastol niya ng tupa, kahit po siya'y pagod, kahit po siya'y hirap, pero patuloy po niyang ginoglorify, sinasamba, pinararangalan ng ating pong Panginoon Diyos. At sa kanya pong patuloy na pagbabalik ng pagpupuri, pagpaparangal sa ating Panginoon Diyos ay siya po ay inappoint na isang napakabatang hari ng bansang Israel. At nung maging hari siya ng bansang Israel, doon po sa panahon ng ating ni Haring David, ay naranasan po niya ang pakikipagbaka, walang katapusang pakikidigma, walang katapusang pakikipaglaban sa kapwa, mga bansa, kapwa iba't ibang lahi. Pero sa matagal na panahon ng pakikipaglaban niya, never siyang iniwan sa pakikipaglaban ng ating Panginoon. Lagi siya nagtatagumpay sa ating buhay, mga kapatid. Masasabi po natin araw-araw meron po tayong paikibaka. Meron tayong paikipaglaban sa buhay. But tayo po'y patuloy po magtatagumpay kung patuloy po ang Diyos ang lagi nating kasama sa buhay. Amen. Ano po ang sabi sa Awit chapter 63 verse 1 to 7? Ating pong basahin ito. Ito po yung message na bibigay ko po sa inyo. Hihimayin natin ito. Ating po itong i-meditate. Ating po itong kakatasin. At makikita po natin yung rema ngayon po hapon ito para makita po natin kung gaano po ka-excited lagi si David para po sa Panginoon at maranasan na lagi ang presensya ng Panginoon. Sabi po ng Awit 63 verse 1, sabi ni David, Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Tanungin mo ngayon katabi mo, sabi mo, kapatid, ikaw, sino lagi hinahanap mo? Diba? Si David, makikita po natin doon pa lamang po sa bungat ng Awit 63 verse 1. Si David, lagi niyang hinahanap ang presensya ng Diyos. Ano man yung kanyang sitwasyon, ano man yung kanyang kinalalagyan sa buhay, ano man yung kanyang nararanasan sa buhay, ang lagi niyang hinahanap ay yung divine presence ng Diyos. Kaya makikita po natin, ito yung naging dahilan kung bakit itinuring siya na best friend forever ng Diyos sapagkat lagi niyang hinahanap, sabik na laging makita at maranasan ang presensya ng Diyos. Ano pa ang sabi ni David? Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Yung soul niya, lagi siyang nauuhaw para sa presensya ng Diyos, para patuloy na parangalan niya ang Panginoon Diyos niya. Tayo mga kapatid, ano yung pinauuhawan lagi ng ating soul, ng ating damdamin, ng ating kaisipan, ng ating emosyon. Yan po yung kaluluwa natin Yung damdamin natin, yung kaisipan natin, yung emosyon natin, saan nauuhaw yan? Pero si David, makikita po natin, lagi niyang hinahanap ang presensya ng Diyos. Lagi niyang kinauuhawan ang presensya ng Diyos. At sabi pa po niya, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ikinumpara niya ang kanyang sarili sa isang tigang na lupa, tuyong-tuyo, nagbibitak-bitak, pero ang lunas nito ay ang tubig para manaliwa, para lumambot. Si David po ay itinuring niyang siya'y dry na dry, at ang luluna sa kanyang pagkatuyot, sa kanyang pagkatigang ay walang iba kundi ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. Verse 2, hayaan mong sa santuaryo, ikaw ay aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ano po yung santuaryo? Isang lugar to na kumbaga ay ito yung lugar na kung saan pinupuntahan niya o templo, dambana, sambahan, na doon sa lugar na yon, doon ay lagi niyang pinagmamasdan, dinadama ang presensya ng Diyos. Doon niya gino-glorify, doon niya pinararangalan, doon niya pinupuri, doon niya inaawitan ang Diyos na hindi nakikita pero kanyang nararanasan.
Sa atin po, ito po yung ating itinuturing na sanctuary sa ngayon. Itong lugar na ito every Sunday. Kaya tayo nga po ay gumagaya. Iniiwan natin temporary ang ating mga ginagawa sa buhay, ang ating mga pinagkakaabalahan, ang ating mga source of income, sapagkat dapat talaga gaya ni David, tayo ay excited na pumunta doon sa ating pinagkaisang lugar para parangalan, para sambahin, para pasalamatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan po si David. Hayaan mong sa santuaryo na ikaw ay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Kaya po ang inyong pong pastor ay nangangarap na makapagpatayo po tayo ng isang sanctuary, isang literal na building, na yung building na ito ipapagawa natin sa isang kayarian na talagang mamamangha ka sa kayarian, hindi tinipid, hindi minenos, sapagkat ang Diyos natin na pagpapagawa ng isang templo na gaya ng pangarap ni David ay isang templong halos mababanaag mo't mararanasan mo ang karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos doon sa sanktuaryong iyon. At yung pangarap ni David na maipagtayo niya ng templo, ang Panginoon Diyos niya ay ang kanyang anak na si Solomon ang nag-fulfill. Hindi siya, sapagkat si David maraming dugo, marami siyang kinitil, marami siyang napatay, kaya hindi inalaw ng Diyos na bagamat mahal na mahal siya ng Diyos, bagamat napakalapit sa puso ng Diyos si David, pero hindi siya ang ipinagtayo hindi siya hinayaan ng Diyos sa siya ang magtayo ng templo ng Diyos, bagamat na-i-prepare niya ang lahat ng materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng templo na kanyang gusto ipagpatayo sa Panginoon Diyos. Ang kanyang anak si Solomon ang nagtayo ng templong iyon na winasak ni King Nabucodonosor. Napakaganda ng kayarian ng templong iyon. At yun din po ang pangarap natin sa ngayon. Ngayon po ay nabivisualize natin ang ating pangarap, pero po naniniwala ako, itatayo natin ang templo na nandoon. Makikita natin ang kaluwalhatian at kapurihan at karangalan ng Diyos na yun kapag tayo po sa labas pa lang po mag-iiyak ka, maluluha ka kapag yung templong iyon na ating itatayo para sa Panginoon ay nakatayo na. Amen! Amen. Nangangarap pa kayo na maging bahagi din sa templong iyon? Amen. Hallelujah! Praise God. And then, verse 3, ang wagas na pag-ibig mo'y mainang pakay sa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Nakita niyo po yung pagpapahalaga. Nakita niyo po yung matindi na pagpapahalaga ni David sa Diyos na kanyang pinararangalan, pinaglilingkuran at pinararangalan din po natin. Ang sabi po niya, yung wagas na pag-ibig ng Diyos ay mainang pakay sa buhay. Higit niyang pinahahalagahan na patuloy na madaman niya ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kanyang sariling buhay. At ang sabi niya, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Ganun po katindi ang pagpapahalaga ni David. Ang patungkol na po sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pag-glorify sa Diyos na kanyang nakilala. At Diyos din po natin ngayon. Amen. Kaya mga kapatid, anuman ang marating natin sa buhay, anuman ang ma-achieve natin sa buhay, especially sa mga kabataan, sapagkat maraming mga kabataan nung hindi pa nakatatapos ang pag-aaral, nung wala pang ginagawang mahalagang bagay, napakainit na magparangal, maglingkod sa Diyos. Pero nung siya makatapos ang pag-aaral, narating at na-achieve ang kanyang pangarap sa buhay, napakaraming kabataan na silaw ng kanyang pangarap sa buhay. But si David, kahit naging hari ng bansang Israel, si David, kahit naging pinakamayamang tao sa kanyang kapanahunan, kahit very powerful yung David na ito, pero never niyang kinalimutan na parangalan, papurihan ang Diyos na kanyang nakilala. Kaya sobra siyang ibilis, sobra siyang pinagpala at hindi siya malimut-limutan ng Diyos sapagkat kakaiba yung puso niya, yung katapatan niya sa pagsunod, sa pagpaparangal, sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. And then next verse, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Grabe, kapatid.
Alapitin mo yung katabi mo, kapatid. Ikaw ba nagpapasalamat pa sa Lord? Amen. Baka puro reklamo na ginagawa niyo sa Panginoon. Baka puro na tayo reklamo. Baka puro na tayo daing. Baka puro na tayo mormoning. Si David po, sabi ni David, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Diyos. Yan ang isang napakagandang katangian ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi na natanong, ako sa tuwing umaga kong pagising, laging lumalabas sa bibig ko, Lord, salamat. Maraming salamat. Puro pasalamat. Kahit may mga dadaan akong problema, pagsubok, pero Lord, salamat. Maraming salamat. Lagi po ako nagpapasalamat. Kapag nakikita ko po yung church natin, kapag nagpipray po ako doon sa gabi bago matulog, nakikita ko po yung kabuuan ng church. Kasi alam ko po yung church na yun, bagamat hindi pa sa atin ngayon, inuupahan pa lang natin. Pero yung matuntungan lang natin yung lugar na yun, na isang lugar na napakalaki, isang lugar na napaka-imposible talaga natin matapakan yun sapagkat hindi naman pinauupahan yun. Napakayaman ng may-ari, hindi kailangan ng may-ari yung upa natin doon. Napakayaman ng may-ari. Pero tapat ang Diyos na humiling tayo ng isang bagong lugar. Yung lugar na yon, inalaw ng Diyos na tayo ay talagang makatapak doon. Nakikita ko yung kotse, year 2020, talagang imposible talagang yung kotse na yan ay ma-approve tayo. Kung nakikita ko po yan, ako'y naiiyak. 3 taon na pong mahigit. 3 taon na, actually po, maraming tao excited lang sa isang bagay kapag sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Pero pag lumipas na po yung kanyang excitement, ala na, parang gusto niya palitan na kagad eh. Di po ba? Kasi lumipas, sila lang po minsan ng tao eh. Minsan pag ang isang tao, yung pangarap na sapatos, pag nabili yung sapatos sa pangarap, naku, lagi po excitement lagi yun at hindi ayaw gusto madumihan. Pero pag lumipas ang ilang suot, puro putik na. Lipas na yung lipas na yung kanyang excitement eh. Pero alam niyo po, yung kotse na yan, 3 taon ng mahigit, tinuturi ko pong isang monumento ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay. Amen. Tuturi ko po yun. It is a monument of faithfulness and goodness of our God. Bakit po? Kasi napaka-imposible po talaga na sa panahon ng pandemic, hindi ka naman po pwede pagtiwalaan ng mga financing na pautangin, kalalaman akong negosyo, ay na-approve ako. Yan po isang patunay ng Diyos na tapat ang Diyos. Kaya ngayon po, halos 3 taon na po mahigit kapag nag-pray po kasi dito sa pulpit, doon po nakaparada, tapat po ng pulpit eh. Doon po nakaparada. Kaya hindi po mayag pag nag-pray po ako, makikita ko po siya. Kaya naaalala ko po lagi, yung kotse po na yan ay monumento ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya patuloy po ako nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Yung mga anak ko po, kapag nag-worship kami sa worship, sa main church, nakikita ko po yung mga anak kong kompleto, na tumutugtog sa gitara, sa drums, sa organ, silang tatlo may kanya-kanyang taba ng mga instrumento at yung asawa ko ay nagpapaawit. Habang sumasamba ako, kaharap ko sila, naiiyak ako sa Lord. Bakit? Kapag yung buong pamilya ko ay nakikita ko kasama na buo na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. At hindi kami nagkakasakit ng malubha, walang sakit na malubha. Salamat, Panginoon. Amen. Kaya, ito po ang dahilan kung bakit si David, sabi nga po niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Pero baka sabihin niyo, Pastor, kaya ka lang naman nagpapasalamat dahil nararanasan mo yung biyaya ng Lord. Ako po'y marami na po pinagdaan ng problema. Sabi ko nga po sa inyo ay nakasalansan po ang mga problemang nakakamaga ang mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay. Pero sa panahon iyon, patuloy lang po akong dumudulog at nananalangin sa ating pagpapasalamat pa rin na ang Diyos lamang ang may kakayahan makatutulog sa aking buhay at sa aking pamilya. Amen. Kung ako po ay magre-reklamo at kung ako po ay lumaing sa problema ko, during that time, baka hindi na po ako nagpasto. Pero sa kabila po ng mga pagsubok at problema, sa kabila po ng aking po mga pinagdaanan, mga sakit at kalungkutan, pero patuloy pa rin po nagpasalamat. Gaya po ni David. Kaya salamat po ngayon, tinatamasa ko po ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko.
Amen. Kasi napaka-importante mga kapatid, kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, kahit ikaw ay ini-ignore, kahit ikaw ay binabaliwala ng mga tao sa paligid mo, patuloy ka lang magpasalamat sa Diyos. Ako po sa buhay ko, naranasan ko na maski mga kaibigan ko, pastor, during that time, nung ako po ay bumabagsak, halos ako po ay wala nang nakasama. Kasi sabi nga po sa mundo, kapag ikaw ay may pera, para kang mabangong bulaklak. Pero pag ikaw ay nawala ng pera, ikaw mismo ilalayuan ng mga kaibigan mo. Amen. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat naranasan ko ang tunay na kaibigan. Walang iba kundi ang aking Panginoon. Amen? Lagi kong pinapasalamatan. Lagi kong pinaparangalan. At ngayon po, nararanasan ko po ang kanyang provision, ang kanyang pabor. Sapagkat tunay nga po, na ang tinuring ko pong matay na kaibigan ay aking Diyos sa pinag-iinulan. At siya rin po ang patuloy na nagpaparanas ng provision, favor, and blessing. Sapagkat yan ang pangako ng Diyos. Ano pa ang sabi ni David? At ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Yan po ay nagsisignificance ng kapakumbabaan. Ang pagtaas ng kamay, pagtawag sa harap ng Diyos ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kaya po mga kapatid, panatilihin po natin na tayo ay nagpapasalamat, tayo lagi nagpapasalamat sa Diyos. Huwag na huwag tayo magpo-complain, huwag na huwag tayo magrereklamo, huwag mo nga hanapin kung ano ang wala ka, pasalamatan mo kung ano ang meron ka. Yan po ang tutunan ko po mga kapatid. Never po ako naghanap, never po ako nainggit. During that time, marami po akong pastor na kaibigan, ang gaganda ng sitwasyon sa buhay, ang gaganda ng mga estado sa buhay, ang gaganda ng ministry, pero baliktad po sa akin po sitwasyon sa pag-ministry. But never po ako nainggit, never po ako naghanap kung ano ang wala ko. Pasandahin ko lang po hinahanap ang patuloy na maranasan at maglingkod sa kalooban ng Diyos. At alam ko po sa buhay ko, kung panahon nila ngayon, may tamang panahon ang buhay ko. Amen. Nadadaloy ang pabor at favor ng Panginoon sa aking buhay. Kaya, sabi nga po ni David, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Kaya patuloy po tayo maging mapagpakumbaba, patuloy lang po tayo na talagang magpuri, magpasalamat sa Panginoon sapagkat kung ano po yung naranasan po ni David ay pwede rin po nating maranasan. And then next, verse 5. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Hindi niyo po natatanong mga kapatid, si David po ay very worshiper. Napaka-worshiper po niya. Grabe po siya magpuri, grabe po siyang sumamba, grabe po siya mag-alay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon Diyos. At ito po ang hindi makalimot-limutan ng Diyos sa buhay ni David. Yung kanyang talagang grabe po yung kanyang passion, grabe po yung kanyang puso, kapag siya po'y sumasamba na, kapag siya po'y nagbibigay na po ng papurit parangal, ng mga awitin, pagsayaw, siya po ay halos mahubaran nung siya po'y nagsasayaw habang sila nagmamarsya, galing po sa digmaan at sila po'y nagtagumpay. Halos mahubaran siya, halos siya po ay parang nababaliw sapagkat yung kanyang ginagawa ay hindi niya ginagawa para sa tao, ginagawa niya ito para sa kanyang Diyos na alam niya pumapatnubay at nangunguna at nagbibigay ng tagumpay sa kanya sa bawat hamon at laban ng kanyang buhay. Amen. Kaya po si David ay talagang sinamahan, ginabayan, pinagpala, pinagtagumpay ng ating Panginoon Diyos. At kung ang bawat isa po sa atin ay tutularan po natin yung ginagawang pagpaparangal, pagpupuri, pagsunod, kasabigan ni David, yung naranasan po ni David, ay po pwedeng din po nating maranasan lahat. And then next verse, laman ka ng gunita ko samantalang nakihimlay. Magdamag na ang palagi, iniisip ko ay ikaw. Habang siya natutulog, pagod sa maghapong pagpapastol ng mga tupa, pero sa kapaguran, ang laman pa rin ng kanyang isip, ang laman ng kanyang damdamin, habang siya namamahinga ay ang Diyos na kanyang pinararangalan.
Ang laging laman ng kanyang isip sa magdamag na kanyang pamamahinga ay hindi yung kanyang mga pangarap sa buhay, hindi yung anumang bagay sa mundo. Ang laman ng kanyang isip at damdamin sa kabila ng kapaguran ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganyan ka-excitement si David pagpatungkol na sa Diyos. Lagi siyang sabik, lagi siyang uhaw, laging ang laman ng isip niya, laging ang laman ng damdamin niya ay ang Diyos kung paano niya mapaparangalan, kung paano niya mapapasiya. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit si Haring David ay sobrang pinagpala at ibiles ng Panginoon. Tanungin mo yung katalim, kalabitin mo kapatid, ikaw ba, ano ba laman ng isip mo sa magdamag ng isip? Hello? Yun nga, ano sabi? Araw-araw na nakahiga, kayo, ano kaya naman ang isip nyo? O, ito po si David, grabe ito, maghapon nagpapastol, maghapong hirap, maghapon na nandoon sa kaparangan, sa burol, nagpapastol, pero kapag namamahinga na siya, ang laman ng gulita niya, ang laman ng kanyang isipan, ang sabi niya ay ang Panginoon Diyos. Kaya makikita po natin, talagang ito po ang naging dahilan, ito ang sikreto kung bakit si David ay sobrang kinalugdan ng ating Panginoon Diyos. And then last verse, ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagpupok, ligaya kong awitan ka. Kaya makikita po natin, inamin ni David na sa bawat meron siyang laban, sa bawat meron siyang sinusuong na laban sa buhay, ang laging tumutulong sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya gano'n na lang kung magbalik siya ng papuri, pasasalamat sapagkat na-experience niya, personal niya na-experience kung gaano kabuti, kung gaano ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa kanya. Kaya ang sabi niya, kaya sa iyong pagpupok, ligaya kong awitan ka. Kaya mga kapatid, kaligayahan ni David na patuloy niyang awitan, parangalan, papurihan ang Diyos na alam niyang nagbibigay ng tulong at gabay at patnubay sa Kanya. Kaya kung bakit po lahat ng ating ginagawa na ito, na inaalay natin sa Panginoon, gagawin natin ito ng tama at the best sapagkat meron itong pinagmumulan at pinaghuhugutan. Walang iba, kapag alam mo na gumagalaw ang Diyos sa buhay mo, the best din at ipabalik mo sa Kanya sapagkat nararanasan mo ang tulong at patnubay at gabay ng Panginoon Diyos. Kaya ang gagawin mo naman sa Kanya, nagmumula sa iyong puso para ibalik ang pinakamataas sa parangal at pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa hapon ito. Salamat sapagkat sa lugar na ito, ang ating pinararangalan, ang ating pinupuri, ang ating pinaglilingkuran ay ang Diyos ni Haring David. Na kung paano sa pinagpala, kung paano sa pinagtagumpay, kung paano sa iniingatan, kung paano sa tinutulungan, ganoon din po tayo mararanasan natin ito. Kapag ang bawat isa po sa atin ay tinularan po natin yung pagpapahalaga ni David sa kanyang Diyos. Sama-sama po tayong tumayo, tayo po ay tuloy po manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa hapon ito, Father God. Muli, Lord, minsan nakita po namin yung kadakilaan at kabutihan niyo sa inyong lingkod na tapat na si Haring David, O God. Nakita rin po namin, Lord, sa hapon ito, Panginoon, O God, kung gaano kasabik, uhaw, katapat, kapakumbaba na patuloy po na sumusunod sa inyong kalooban si David, Panginoon. Na anuman ang kanyang pinagdadaanan sa buhay, anuman ang kanyang nararanasan sa buhay, Lord, ay patuloy siya, Father God, nagbabalik ng pinakamataas na papurit parangal na nararapat lamang po sa inyong Panginoon. Heavenly Father, the God of Abraham, Jacob and Isaac, Lord, we ask to you, Father God, for this moment. Patuloy po, Lord, na kami ay puspusin niyo po ng inyong presensya. Patuloy po, Lord, na maranasan po namin, O God, nagaya po ng damdamin ni David, nagaya po ng pagpapahalaga ni David, O God, na para po namin kayo patuloy po maparangalan, mapapurihan, O God. At alam po namin na kilang Diyos sa banal, kayo ang patuloy po tutulong sa amin. Kayo po ang patuloy po magpuprotect sa amin. Kayo po ang patuloy, Lord, na nagpaparanas po sa amin, Lord, na tagumpay sa bawat laban, sa aming mga buhay, at higit sa lahat,
kayo magpapalanas sa aming Father God, Lord, ng masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa amin. Lord, maraming salamat po pala sa hapon ito. Dalayan ko po sa inyo, Father God, ang aking mga kapatid, Panginoon, ang bawat isang kapatid, Lord, na sa oras na ito, Father God, narito, Panginoon, Lord, piling ko po dalangin, Panginoon, Lord, kayo ang patuloy pong gumalaw at kumilos sa buhay nila, Panginoon. Dalayan ko po na patuloy po ng bawat isa po sa amin ay patuloy po, Lord, Panginoon, buong pagpakumbaba, buong katapatan, buong pagmamahal na patuloy po, Lord, sumunod at magmahal para po sa inyong nais at kalooban. Salamat po, Lord. Salamat din po sa may-ari po ng tahanan ito, Lord, sa pamilya Vicente from Belgium, sa buhay nila Ate Yeye, nila Kuya Riner, O God. Salamat po sa pamilya ito, tuloy nga pong buong puso nila, Lord, na ipinapagamit, Lord, ang tahanan ito, Panginoon, O God, upang maging daluyan ng inyo pong gawain, Father. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po silang proteksyonan, O God. Pagpalay, i-bless din sa bansang Belgium silang buong pamilya. Maraming salamat po, Lord. Muli po sa hapong ito, Father God, sa inyo po namin patuloy muli ibinabalik ang pinakamataas sa papuri at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Everybody says, Amen! Amen!